Hello, hello sa ating lahat, lalo na sa ating mga subscribers and of course to our viewers. Ang pag-uusapan natin ngayon ay update kung anong nangyari sa ating bisita na inaabangan na dumating noong December 2023. Nasa unang video natin ito na wala siyang pera, wala siyang asset, pero inimbita siya ng kanyang younger sister dahil inilagay niya doon na birthday niya, so to reunite with the family. Yun ang inilagay niyang rason to attend a birthday. So naaprubahan siya at ang inilagay nila sa sulat, uuwi din siya sa February. Pero March na ngayon, hanggang ngayon nandito pa siya at ang naibigay sa kanya ay isang multiple visa. Ang ibig sabihin ng multiple visa ay 5 years po yon, good for 5 years at pwede siyang mag-stay dito sa Canada for a maximum of 6 months. Pag gusto niyang mag-extend, i-require po ng immigration na magpapamedical na siya kasi 6 months and 6 months or more ng tao dito na as visitor kailangan pong magpamedical. Pero hindi yun pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin kasi inaabangan natin kung anong opportunities na naghihintay sa kanya bilang bisita kasi marami pong nagtatanong sa inyo kung pwede bang mag-invite ang friends, pwede bang mag-invite ang mga magulang, pwede bang mag-invite kung sino man, at saka pwede bang magtrabaho ang bisita. So ito ibabahagi ko sa inyo kasi tunay na nangyayari ito. Meron akong nakilalang 3 bisita. Una yung inaabangan natin, pangalawa kilala ko din at pamangkin niya ang inimbitahan niya. So, pwedeng imbitahan ang pamangkin. Pati po yung isa, pamangkin din. So, unahin natin yung inaabangan natin. Ang nakalagay po sa sulat nila ay uuwi siya sa February pero March nga, andito pa rin siya. At good news, nilalakad po ng isang employer ang kanyang lamia. No? At sana po maaprubahan yon before 6 months. Pero kung sakaling wala pa before 6 months, pwedeng i-extend ng kapatid niya ulit. At bahala na po ang immigration kung maaaprubahan o hindi. Kaya hindi po matatapos itong update natin. Aabangan natin siya hanggang darating yung lamia niya. At pwede na siyang magtrabaho dito sa Canada. So ngayon, sinabi natin sa video na medyo bata-bata pa siya. Kahit po itong mga na-sponsor na dalawa pa, medyo bata-bata sila, mga 30s nila. So ito ang nangyari sa ating bisita na inaabangan. Hinihintay niya ang kanyang lamia, nakatira siya sa kanyang kapatid, which is a good one. So sinong nagbigay ng lamia niya? Ang nagpa-process po ng lamia niya ay employer din ng kapatid niya. So, maganda po yung performance ng kapatid niya. Kaya nung pinakiusap niya na magtrabaho din yung kapatid niya sa kumpanya nila ay hindi po nag-atubiling nag-process yung employer ng lamia niya. So, on process po siya. Napakaswerte niya, no? So, yun po. Kung sinong nag-iimbita sa inyo, ang chance nyo po na makakapagtrabaho, lalo na kung papasok kayo dito sa Canada as visitor is pwedeng makiusap yung mga nag-imbita sa inyo ng employers nila na kung pwede silang mag-process ng lamia. Yun ang isang condition, kung pwede silang mag-hire ng foreign workers. Pero sigurado po kung na-hire yung mga foreign worker, nag-hire sila, kung may mga empleyado silang foreign workers, pwede po silang mag-process ng lamia. So itong dalawa naman na dumating, yung isa, wala siyang nahanapan na lamia, so lumipat sila sa ibang lugar sa Toronto. Mas malaking city yon, pero nabalitaan ko na hanggang ngayon, wala pa siyang nakuhang lamia. Ito namang isa, welder siya. So ang ginawa ng tito niya dito, kinausap niya muna yung employer niya bago niya inimbitahan yung pamangkin niya. So maganda yung ginawa nila. Nung inimbita siya, na-approve naman kaagad. Dala pa niya yung asawa niya. So, they declared themselves as visitors. Pumasok silang 2 bisita. Na-meet ko sila the other day. Ngayon yung isa, nagtatrabaho na welder. Nagtatrabaho na welder kasi on process na yung paper niya. At mabibigyan siya ng Saskatchewan, yung SINP nomination program. Good na yon for a work permit then
it will end up as permanent resident. Dala pa niya yung asawa niya. Yung asawa niya naman is naghahanap pa siya, naghihintay pa siya ng lamia niya. Okay? So, on process din yun. Meron pa palang isa, sa cleaning din siya. On process din yung lamia niya. So, ang ibig ko pong sabihin dito ay, pwede kayong pumasok na visitor, mag-apply as visitor. Pero kung wala kayong kilalang employer na pwedeng magbigay ng lamia sa inyo, kung walang kilala na employer yung mga mag-iimbita sa inyo, mahirap po na pustahan na lang na pupunta dito na maghahanap ng employer. Kasi karamihan po ng employers dito ayaw nilang mag-hire ng walang papel na sila pa ang maggagastos. Mahal po kasi ang babayaran ng employer sa paglakad ng lamia. Itong employer ng kakilala ko is 3,000 ang babayaran daw. So, 3,000 times 42 pesos o 1,000 Canadian, magkano na yun? 40,000 plus, so 120,000 plus ang pag-process ng lamia ng isang employer. No? Yung ibang employer po, sisingilin nila yung aplikante, pero yung iba na very generous, hindi na sila naniningil ng kanilang empleyado, sila na lang ang nagpa-process. So, tuloy nating aabangan, pero yung dalawa, good as how do you say it? Okay na sila. Abangan pa rin natin itong sinasabi ko na walang asset at saka walang pera. Aabangan natin pag dumating yung lamia niya. Gagawa ulit ako ng video after some time. Hindi po pwedeng linggo-linggo kasi baka magsasawa kayo, parehas din lang ang ibibigay ko. So, ganun po. You can come as a visitor. Uulitin ko sa mga maraming nagtatanong, pwedeng mag-invite ang kaibigan, friends, magulang, pwede po, kahit po sino pwedeng mag-invite at kahit po sino pwede nalang imbitahan. Yun nga lang, they need to justify and give a valid reason kung bakit nila iniimbita yung tao. At kung meron silang prospect na employer na magbibigay ng lamia, mas malaki po ang chance na mabibigyan ng work permit ang isang bisita. So, yun po ang update natin. Salamat, patuloy po tayong mag-subscribe at abangan ang susunod ko pang mga videos. Inaabangan ko ito. Kung meron po kayong tanong, as usual, mag-drop kayo sa comments at mag-research po tayo. O di kaya pwede pong magbahagi ng experience. Meron po yung mga viewers and subscribers na nagbabahagi ng kanilang mga experience. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yun lang po ang update ko at salamat ulit.